Hello mga B! Kumusta kayo dyan, mga strong independent woman? At sa mga nananatiling strong sa buhay, ipagpatuloy nyo lang yan. Laban lang! Eto na nga mga B. Bali may nagtatanong kasi kung nagpapabarako ba daw kami ng aming mga inahin. Ano nga ba or paano ginagawa yung pagpapabarako sa inahin? Pagpapabarako kasi mga B, yun yung common na ginagawa or standard na ginagawa na pinapakastahan mismo sa lalaking baboy. Your actual ba na pinapakastahan yung inahin sa lalaking baboy? So dahil nga mga B, baguhan lang kami sa pagbababoy, bali hindi namin ginagamit yung pagpapabarako kasi natatakot kami dun sa aming mga inahin na baka sa sobrang bigat ng barako hindi kayanin ng aming inahin, baka mapilay. Kaya ang sagot ko doon, hindi kami nagpapabarako. So, ano nga ba ang ginagamit namin para mabuntis ang aming inahin or mag-breed ng mga piglets? Ang ginagamit namin mga B ay yung tinatawag na AI or artificial insemination. Yung nagtatanong kung okay naman yung artificial insemination, para sa amin okay naman siya. Ngayon nga mga B, bigla ang uwi ang aking asawa sa probinsya. Kasi nanganak yung mommy pig number 5 namin. Bali, pangalawang anak niya na yun. Tapos nagulat kami kasi yung mga nilabas niya ng mga biik is batik-batik. May batik-batik, may plain white siya. So sabi ko dun sa asawa ko, bakit ganun? First time namin kasi naka-encounter ng ganun. Sabi ng asawa ko, dahil daw yung ginamit doon sa AI is Durox. So ganun pala mga B, pag AI, pwede kang mamili ng gusto mong iturok doon sa inahin mo. Bali kasi mga B, may iba't ibang lahi di ba yung mga baboy. So pag AI pala mga B, pwede kang mamili kung anong gusto mong iturok doon sa inahin. Tulad namin ngayon, yung Durox na sinabi ng asawa ko na yun ang iturok sa inahin namin. Yung piglets nun mga B is 16. Kaya nga siya nagmadaling umuwi kasi yung mommy pig namin is kulang yung dede mga B. Yun yung naging problema namin. Yung dede kasi ng mommy pig number 5 namin is 14 lang. Tapos yung inanak niya is 16. So, kailangan din may first batch at second batch sa pagpapadede ng piglet. So, hindi kakayanin nila mama. Lalo na yung puyat. Kasi syempre maliliit pa yun. Kailangan pa nilang papadideen, babantayan. Tapos ngayon, ang ginawa ng asawa ko, umuwi siya para matutukan niya yun at para wala ding mamatay dun sa mga piglets na yon. Nakikita nyo naman mga bidyan sa video, kita naman dun sa 16 piglets na yun na mga healthy sila, magagaslaw, malalakas dumede. Kaya sabi ng asawa ko, tingin daw niya lahat naman daw ay magiging okay yun, lahat daw ay mamubuhay. Para sa amin mga B, okay ang AI, approve sa amin sa aming small business, sa aming small babuyan. Tapos nga pala mga B, ngayong November may mga ilalabas kaming fattening, lahat AI yun yung mga anak ng mga una naming mga pig, yung mga natira. Kasi yung iba na ibenta na namin nung piglet pa lang sila, tapos yung natira, yan yung ibebenta namin ngayong November. Sa mga may small business din dyan, sa mga nagbababuyan, laban lang. Maganda naman ang kitaan sa babuyan, kaya tiyaga-tiyaga lang talaga. Thank you!